Na-trauma, napahiya ang head ng DSWD ng Paniki dahil sa mga katwiran at sa kasagutan ni Ansing sa interview ni Daddy Frankie. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan ngayon, gising na ang head ng DSWD sa Paniki sa kanyang kapabayaan noon. At ngayon, sinisisi na si Daddy Frankie. Ay wag mong namang sisihin si Daddy Frankie sa iyong kapabayaan dahil hindi daw kay Daddy Frankie, hindi daw siya mapapahiya nito punto por punto. Oy aba-aba, bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Grabe na talaga mga ka-Daddy Frankie yung hugas kamay ng head ng DSWD. Matino pa ba yan? Tinakot niya si Ansing nabawiin ang mga sinabi niya during the interview of Daddy Frankie tungkol sa kanya. Kung ano ang narinig ng tao sa user, head ng DSWD ng Paniki, huwag niyong ganung way. Magparespeto ka sa mga tao na nasasakupan niyo po. Kasi kung ano ang mga nabitawan mong salita dyan during your interview kay Ansing, maririnig yan at maririnig ng karamihan. Alam mo naman, isip-isip din pag may time, kasi alam mo naman na si Oliver ay hinawakan ng isang the best of the best vlogger na si Daddy Frankie. So lahat ng mga information naka-updated po yan dahil maraming mga sponsors, followers, subscribers ang gusto malaman kung napapano na. Ano ang naging proseso at papano ang magiging estado ni Oliver. Gusto nila by step ang update. Bisaya man ang update ba? Ang hayaan nyo na sa SMB. Bisaya man sa SMB. Naghalog bisay waray nagkarambula na. Okay, we go back our content. Ganun lang po doon mga ka-idol, mga ka-Daddy Frankie. Kung hindi mo makontrol ang yung mga staff mo diyan, sir, head ng DSWD, mag-resign ka na sa iyong trabaho. Unang-una, hindi mo inoobliga, hindi mo ginagawa ang iyong trabaho. Why natataranta ka ngayon dahil napapahiya ka sa mga sinasabi ni Ansing? Ay grabe mga ka-idol, Tinakot talaga si Ansing kung hindi mo bawiin ang mga sagot mo kay Daddy Frankie's interview. Ako baka tanggalan ng purpose si Ansing. Kawawa, wala ng purpose. Wag naman ganung way. Alam naman natin na si Ansing pasok sa category na pwede maging beneficiary ng purpose. Huwag mong takutin yung tao. Baka hindi lang dyan pwede magreklamo. Pwede pa yung pumunta pa sa regional dyan sa kung anong region man kayo dyan sa Paniki na yan. Huwag ganung way, huwag ganung attitude ang ipapakita mo. Pag magparespeto ka sa mga taong nasa mababa, tapos ngayon, magiging ganyang attitude mo, magiging matataranta ka, tapos makikipag-coordinate ka sa barangay. Isipin nyo din however, kung ako kay Ansing, pumunta si Ansing sa mayor's municipality. Doon siya magreklamo kung ano ang may problema dyan sa DSWD. Baka matanggal yan si head ng DSWD dyan sa Paniki. Mali kasi ang ginagawa niya Maling-mali. Kung hindi lang kayo na yung kapabayaan dyan sa Paniki, kung hindi na bulgar ni Daddy Frankie ang yung kapabayaan dyan, tingnan nyo ang tiyan ng head ng DSWD, ang laki.
Kasing laki ng ulo ni mahirap na i-mention. Ganun anyway, ganun lang po dun mga ang point ni Kuya SMB na wag niyo naman pabayaan yung obligasyon po ninyo at wag niyo takutin si Ansing na tanggalin sa purpose. Tingnan niyo naman estado, pasok na pasok yan. Mahirap naman eh. However, kung ikaw ang tanggalin dyan sa pwesto mo, total si Ansing, beneficiary, obligasyon ng gobyerno magbigay kasi pasok siya sa kategory. Dapat ikaw ang tanggalin dyan sa trabaho mo dahil hindi ka pumapasok at hindi mo sinusunod kung ano ang rules and regulation ng DSWD. Bakit pa hingi kayo? Kung hindi man mula sa iyo, bakit yung mga staff mo hindi mo makontrol? Yung staff mo na driver na nahingi. Kasi manghihingi, idadamo yung barangay official? Wag naman, ganun. Siyempre, bago kayo gumawa ng hakbang, DSWD, coordinating the barangay official, ayun ang magagayad para kunin ko si Oliver sa kanilang pamamahay. Ganun po dyan. Respeto. Sana, kung paano mo na-respeto ang barangay official, ganun din pag-respeto ang binigay mo kay Daddy Frankie. Ganun lang po dun. Magrespetuhay ba kung sa Bisaya? Kasi mahirap talaga makailo kung wala kang respeto sa sarili mo, hindi ka rin respetuhin ng ibang tao. Yun ang pinakamahirap. Huwag mong takutin si Ansing sa kagaguhan at kabulastugan mo, Sir Calvo. Kasi hindi ka po makakatulong sa environment, sa record ng DSWD na may ayos. Ito punto por punto. Mayors of Municipality of Panique. Ayan. Ang head ng DSWD nyo dyan, malala pa sa Panique. Makapagkulimbat ng panluloko ng tao. Dahil iniisip lang ng head ng DSWD ng Panique ay ang sariling kapakanan. Ganun lang po dun, dapat matanggal na yan eh. Kayo nagsasabi dapat sumunod ng bylaws. Bylaws sumusunod ng law. Pero kayo hindi sumusunod ng sarili nyong law. Even the rules and regulation inside of DSWD, ikaw pa naman ang head, hindi mo rin nasusunod. Bakit? Maliit ba sahod ng head? O doon kayo magreklamo kay Presidente Marcos. Nataas-taasan minsan ang sahod ng DSWD officers para hindi mangurakot. Ganun lang po doon. Kaya wag mong ibalin kay Ansing yung kapabayaan mo at kakulangan mo at panggagansyo mo sa ibang tao. Nagawa mo nga kay Ansing, how much more sa ibang tao kung di mo rin nagawa. You have no right to hold the money of beneficiary kay Oliver kasi you are not the family of Oliver. Ang may right lang po niyan the siblings and the family of Oliver. Ngayon, wala ka talaga tiwala kay Ansing, you will coordinate the barangay official kung ano, kasi silang nakakilala sa pamilya na yan. Sila na po ang bahala po dyan. Ang importante, na-assistin nyo, nabigyan nyo ng tulong na walang question sa dulo. Ganon lang po doon yung point ni Kuya SMB. Para the family of Oliver and the barangay official will sit a meeting na pag-uusapan kung ano ang dapat gawin sa budget na 10,000 na yan para kakaayos sa medication ni Oliver punto por punto. Hindi i-hold. Bakit? Ipapa 5-6 pa utang ba?
para every month may tubo na every 1,200 na malaom-laom. Wag ganon. Wag ganun nga strategy gawin mo head of a DSWD sa paniki. Hindi po yan makatao. Makademonyo po yan. Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB. Makisama po tayo. Gawin ang obligasyon natin para wala tayong issue na maririnig sa social media. Punto por punto. Alright? Kaya huwag ka magtaka kung nadadawit ka sa any issues in the social media dahil sa kapabayaan mo, dahil manggagancho ka. Anong gagawin mo sa pair in case kung hindi si Ansing nagreklamo? Anong aanin mo yung pera nila? Itatago lang? Huwag ganun, na-process na yan Doon na sila sa regional. Tapos nagpa-picture pa sila doon, nagpa-print pa sila whatsoever requirement doon, tapos pinasa kayo kasi under sila ng paniki, pinasa sa'yo, tapos sa'yo i-hold. How could you? Anong klaseng leader ka ng DSWD? Tapos kapag napahiya ka na ng isang tao, gusto makaganti, tatanggalan mo si Ansi as a purpose beneficiary. Nakita ka nito, bakit? Nanggigigil talaga si Kuya SMB. Nanggigigil. Hindi na po yun. Maidi-delete ni Daddy Frankie kung anong mga paliwanag sinabi ni Ansing. Kasi yun ang totoo Tapos pupunta ka pa sa barangay for what? Ipaliwanag ng sarili mo, huli na ang lahat. Alright, huli na. Gusto mo linis ang pangalan mo? Kung gusto mong malaging malinis ang pangalan mo, nililinis lahat ng mga ginagawa yung trabaho, hindi yung hinahaluan ng kabulastugan. Alang-alang man lang nakasalalay sa pangalan mo punto por punto dahil kapabayaan nyo po dyan sa lugar po ninyo, ito ang nangyari ngayon. Diba? Ganun lang po doon. Anong purpose mo? Why not you makipagkita kay Daddy Frankie for what? I-delete ang video ng mga sinasabi ni Ansing about sa the head of dyan sa inyo sa mga attitude ng DSW ng paniki? Ganun lang po dun. Hindi lang po sila. Kahit sino po nagtatanong about dyan sa DSWD ng paniki, lahat po inihingian sila ng bayad. Tollgate man yan, kung ano-ano. Gasolina, hinihingian din sila. Ngayon, kasi alam ko nagbibigay dyan ang mayor ng mga ganyang bagay. May budget ang DSWD sa mga ganyang issue, sa mga ganyang sitwasyon Oo. Binulsa siguro. Tas ngayon, nangihingi na lang sa mga taong may kapansanan. Hindi man lang sila naawa, Nakita ka man, hindi ka ba naawa sa physical appearance ni Ansing? Sobrang payat na sa stress. Si Ansing stress SMB. Stress sa lahat ng bagay sa kanyang mga request until hindi pa rin dumarating. Yung ganong point ni Kuya SMB. Huwag ka nang huwag ka nang manakot ng tao na masunod lang yung gusto. Ngayon, sino napahiya? Di ba ikaw? Ganun lang po doon. Kung inoobligan ninyo yung obligasyon, namumonitor mo na maasa yung mga tauhan, walang ganitong problema at estado na nangyayari ngayon. Wala. Dahil magiging matino at maayos ang trabaho. Dahil takot sila sa pamumuno mo, dahil nakikita ng mga leader na you are a good leader, you are a responsible leader. Di ba? Kasi kapag ganun nakikita ng mga nasasakupan na you are responsible at nakikita nila yung sipag mo at tapang mo paglingkod at pamumuno sa ahensya ng gobyerno DSWD sa lugar ng paniki,
nako. Somebody, lahat ng tao siguro sa paniki, magbabaw sa'yo. Even si Kuya Esin magbabaw sa'yo. Baka sabihin kita, how to be you, sir? The head of the DSWD. Di ba? Ganun lang po dun. Kaya, wag natin pairalin ang ating kasakiman. Dapat marunong ka kumontento kung saan ka ngayon nakaupo. Ano yung binigay na wealth ni God sa iyo? However, kung tanggalan mo si Ansing ng 4-piece, bibigyan mo sila ayuda every month. Di ba? Magkano lang ang tulong ng DSWD ng gobyerno ng Pilipinas sa mga taong kailangan ng tulong? Malaki ba? Maliit lang. Sobrang liit lang talaga mga ka-idol. Hindi mabubuhay ang isang tao ng isang buwan. Ang senior citizen, malaki ba ang kanilang mga pensyon? Maliit lang naman. Kaya sa inyong kagarapalan, sa inyong mga trabaho, huwag niyong idamay ang mga inusinting tao na nanghihingi lang ng tulong. Huwag mo silang idadamay sa inyong mga kapabayaan. Dahil wala silang pakialam kung anong nararamdaman mo. Alam nila na you are a public servant, na ikaw yung magtatrabaho para sa kanila. Sinasahuran ka ng mga tao dito sa ibabaw ng mundo, lalong dito sa Pilipinas. Doon ako nainis na kung hindi daw bawiin ni Ansing ang mga kasagutan niya during the interview with Daddy Frankie, tatanggalan si Ansing ng 4-piece as a beneficiary. Sinong ipapalit mong pangalan mo? Masalaki ng tiyan mo talaga, hindi ka talaga pasok sa criteria as a pagka na maging beneficiary ka ng DSW, ng 4-piece. Baka hindi 4-piece. 10-piece ang dapat dyan sa iyo. Ulitin ko, kung hindi mo na kaya ang trabaho mo, hindi mo nagagampanan ang iyong obligasyon as a public servant, mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Hindi ka pwede dyan. Hindi ka karapat-dapat dyan. Siguro ilagay dyan si Ansing. Magpalitan tuloy kayo ng Taybuay naman la kung hawaray. Di ba? Kung matino kang leader, head ng DSWD, magpaka leader ka. Pakita sa publiko, ipakita sa mga staff mo na pursigido ka sa ginagawa mo. Nirerespeto mo ang trabaho mo bilang head ng DSWD. Wala kang kinikilingan. Lahat pantay-pantay. Ganon dapat. Walang kinikilingan Dapat pantay-pantay. Yon ang dapat. Kasi ang nangyari kasi ngayon may kinikilingan. Yung kinikilingan, yung malapit sa luwag. Yung hindi kinikilingan, yung magagaya ni Ansing, yung mga walang connection sa gobyerno na napapansin nila na mahirap lang. Di ba, akala nila na walang kakayahan si Ansing magsalita sa social media. Ngayon, mas malala pala sa ABS-CBN, GMA TV5. Di ba? Ganun lang po doon. Agoy. Gising na. Ulitin ko, gumising ka at kung di mo kaya ang trabaho mo, mag-resign ka na. Kasi maraming mga walang trabaho ngayon pwede pumalit sa iyong posisyon kung anong mayroon ka ngayon dyan sa paniki. Ang mabuti nga, utos-utos ka lang, wala ka nang ibang ginagawa. Di ba? Wag ganun. Alam namin na about sa corruption, number 1 talaga ang DSWD. Corruption yan mga relief goods. Siyempre, uunahin mo na yung mga pamilya ng mga yan. Alam ko yan. Kaya wag mag-alala, di ba? Wag mag-alala. Kami lang to, sir.
Ha? Ganun lang po yung point ni Kuya SMB na magmakatino na. Kung di mo na kaya sa iyong trabaho, mag-resign ka na sa DSWD, just ahead of DSWD. Kung wala kayong mapasukan ng mga beneficiary ni Daddy Frankie, isauli kay Daddy Frankie, sigurado busog yan. Dapat kung paano mo sila nakuha kay Daddy Frankie nyo, kay Daddy Frankie ang mga beneficiary, dapat ganun din sila. Kung bumisita mo sila kay Daddy Frankie at lumabas man ito, baka paglabas ni Bandam, payat na. Dahil sa kulang ng pagkain. Hindi sama dun kay Daddy Frankie, buras ka ng prutas, buras ka ng pagkain, agoy na malaom-laom, di ba? Busog permi Bandam, pabutol antiyan, kung habisaya, kung hawaray. Ganun lang po dun. Galit ka, nainis ka dahil sa mga kasagutan ni Ansing na mapapahiya ka, kasagutan ni Ansing na hindi ikaw sumusunod ng bylaw, rules and regulation inside of the SWD department. Yun ang mahirap doon. Yagi yung sinasabi sa mga upload video ko dati na laging rules and regulation ang iyong pinapairal na dahilan. Tapos, kayo pala ang unang hindi na sumusunod ng rules and regulation inside of DSWD. Alright? Dapat fair, pantay-pantay. Dapat kayo muna sumunod bago yung mga mamayang Pilipino. Yun ang dapat. Sumunod sa daloy ng hangin, kung ano ang magiging law, rules and regulation sa mga way, kung paano by step tumulong punto por punto. Kasi ang DSWD kapag tumulong 1 linggo bago ma-release ang tulong mo. Maraming mga HS requirements. Actually, yung mga requirement na yan, hindi talaga nakakatulong. Ulitin ko, mamamatay muna ang pasyente bago makatulong ang DSWD. Tapos may gagantyuhin ka pa. O sige, sige, approve yan sa akin. 10,000 approve yan. Pero bigyan mo naman ako ng 2,000 dyan. Kasi, siyempre ako nag-process. Di ba yung mga ganun natin? Goy, alam ko yan, DSWD. Ako yung namalaom-laom. Ako nag-process, siyempre. 2,000 yan sa akin. Export SMB Of course. Alam mo, DSWD. O Ansing? Bigyan kita ng tulong yan, na-process yun may ginawa na kayong first step doon sa regional, dito ng sa Gapan, Gapan sa Paniki. Bigyan kita ng 10,000, bigyan sa akin 2,000 nga lang kung hindi sa akin, hindi kayo ma-aprobahan. Di ba yung mga ganitong mga essay? Hindi yan sa mga gobyerno, ganun-ganun yan, di ba? Ay nako, mga ka-idol. Kaya, Nanay Ansing, kahit pasaway ka dito sa loob ng Daddy's Frankie community, ipaglaban ang dapat ipaglaban. Ipaglaban kung nasa katwiran ka. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo because I am sleepy na malaom-laom. God bless. Again, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SME Vlog para siguro po profondo, pack na fact and full na food. Have a good day everyone. Ingat ka, bless. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye all guys.